Okay, pag-usapan natin to. Narinig nyo na ba ang isang crypto project na ang sinasabi, uunahin daw muna ang mga tao, ang komunidad, bago pa man yung mismong token? Well, ngayon, susuriin natin ang white paper ng Hex Infinity, isang proyekto na tinatawag ang sarili nilang isang community-first na eksperimento. Pero teka muna, bago tayo sumisid ng malalim, sagutin muna natin yung tanong na nasa mismong puso ng proyektong to. Bakit nga ba ang dami-daming crypto projects na sa huli, bigla na lang nawawala? Ayon mismo sa Hex Infinity, ito raw ang problema. Karamihan sa mga proyekto ay nabibigo dahil inilulunsad nila ang token bago bumuo ng community, na nagiging sanhi ng volatility at pag-abandona. Alam niyo yon, hype muna, launch agad, tapos yung substance sa kanaharabulin, at yan mismo ang gusto nilang baliktarin. So para mas maintindihan natin ang buong vision nila, heto ang magiging biyahe natin. Titingnan natin yung sirang crypto model na sinasabi nila, tapos yung solusyon nila, bubusisin din natin yung buong ecosystem nila, mula sa token economy, paano raw kumita, at syempre yung grand plan nila para maging public. Okay, simulan natin sa simula. Unang bahagi, ano nga ba itong inatawag nilang sirang crypto model? Ito yung problema ng token first. Tingnan nyo itong pagkakaiba. Sa kaliwa, yan daw yung karaniwang nangyayari. Launch muna ng token, gawa ng hype, tapos saka magkukumahog na bumuo ng komunidad. Madalas, di ba, nauuwi sa wala? Sa kanan naman, yung model ng Hex Infinity. Kumbaga, binaliktad nila ang mundo. Unahin ang komunidad, bigyan ng gamit o utility, at kapag matatag na ang lahat, saka pa lang ililista yung token. May punto, di ba? At dyan na nga pumapasok yung solusyon nila. Ang tawag nila dito, Community First Approach. At ang goal, hindi lang basta grupo ng tao, kundi bumuo ng isang digital nation. Dito, nagiging sobrang linaw ng filosofiya nila. Sabi nila, sa Hex Infinity, ang halaga ay idinidikta ng consensus. Ibig sabihin, hindi ng mga speculator, hindi ng hype, kundi ng mga taong bumubuo mismo ng komunidad. Para sa kanila, yung komunidad ang pinakamahalagang yaman. So, paano ba ito gagana sa totoong buhay? Dito na natin sisilipin yung loob ng kusina ng Hex ecosystem. Alamin natin kung ano ba yung 5 income engines na sinasabi nilang magpapatakbo sa lahat ng ito. So ito yung 5 makina na magpapaandar daw sa ekonomiya nila. May mining engine, may play to earn para sa mga mahilig maglaro, may trading and prediction para sa mga market savvy, at syempre may rewards para sa mga nagpapalaki ng network at sa mga top performers. Ang daming pwedeng gawin, no? Syempre, para gumana ang isang ekonomiya, kailangan natin ng currency. Pasukin naman natin ang mundo ng HEX token nila na dinisenyo raw para maging isang deflationary model. At eto yung numero na dapat niyong tandaan, 50 million. Uulitin ko, 50 million lang, hindi bilyon, hindi trilyon. Fixed na yan, hard capped. Ibig sabihin, wala nang pwedeng idagdag pa. At ayon sa kanila, ang resulta niyan, zero inflation. Dahil limitado lang siya, bawat isa ay may halaga. So para i-summarize yung tokenomics nila, fixed supply, walang inflation, malinaw din yung mga gamit ng token. Pero ang pinaka-interesante para sa akin dito ay yung value recirculation. Yung mga withdrawal fees hindi basta-basta nawawala. Umiikot at ibinabalik sa sistema para palakasin yung liquidity at yung mga rewards. Parang isang self-sustaining na ekonomiya, di ba? At para mas malinaw, heto yung breakdown. Sa bawat withdrawal fee, kalahati niyan o 50% bumabalik diretsyo sa liquidity pool. Tapos, 10% na pupunta sa rank fill para sa rewards ng mga top members. Yung natitirang 40% para sa maintenance at pagsasustain ng buong ecosystem. Siyempre, eto na yung tanong ng marami. Okay, maganda yung konsepto, pero paano pa talaga kikita dyan? Dito na natin pag-uusapan yung compensation plan nila na nakasentro sa ideya ng building and earning together. Ito ang pinakapuso ng network structure nila, ang Hex Cell. Isipin nyo na lang para siyang isang maliit na team na may fixed structure na 1, 2, 4. Ang ganda raw dito ay yung tinatawag nilang binding effect. Ibig sabihin, mathematically tied daw ang success nyo sa isa't isa. Kapag umangat yung isa, aangat din yung iba. Parang bayanihan lang, pero nasa crypto. At may 4 na pangunahing paraan daw para kumita. May bonus ka sa direct referrals, may bonus kapag nakompleto yung isang cycle ng team mo, may matching bonus pa, at syempre, may share ka sa global pool kapag mataas na yung rank mo.
Unahin natin yung pinaka-direct. Kapag nakapag-imbitahan ng bagong miyembro, makakatanggap ka raw ng 50% na bonus base sa halaga ng mining package na kinuha nila. Wow! Kalahati yun! Malaking incentive yan para mag-effort kang magpalaki ng community. At kung talagang magaling kang mag-build ng team, pakinggan nyo to. 200%! Yan ang maximum na cycle bonus kapag nakumpleto mo yung isang hexel mo. Grabe, di ba? Ito yung reward para sa mga talagang nagtatrabaho para buin yung team nila. Okay, pagkatapos ng lahat ng yan, anong endgame? Anong hantungan? Dito na papasok yung huling kabanata ng plano nila. Ang landas patungo sa pagiging public gamit ang isang maingat at kalkuladong stratehiya. So, hindi sila nagmamadali. May phases sila. Sa phase 1, iikot muna yung token sa loob-loob lang ng komunidad para maging stable. Sa phase 2, kapag naabot na nila yung critical mass, yung mahigit 100,000 miyembro, doon pa lang nila masasabing, okay, handa na tayo. At yung phase 3, yun na yung grand launch sa mga global exchange. At itong quote na to, tarang ito na yung perfect summary ng buong pilosopiya nila. Bumubuo muna kami ng komunidad, pangalawa, bumubuo kami ng halaga, at sa huli, ibinabahagi namin ang halagang yon sa mundo. Napakasimple, direkta, at talagang ambisyoso. Kaya sa huli, ang tanong na iniiwan sa atin ng pagsusuring ito ay, itong community-first na modelo ba ay isang tunay na revolusyon sa paglikha ng value sa crypto? O baka naman, isa lang itong bagong diskarte para sa isang lumang laro? Yan, isang bagay na dapat nating pagnilayan.